ang pasiklabang Marcos Duterte. Sino ba talaga ang dapat pumuna at punahin? Nag-iinit ang politikal na eksena hindi lang dahil sa mainit na panahon, kundi dahil sa batuhan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ang pinakabagong rounds ng sagutan ay umiikot sa isang simpleng tanong, pero malalalim ang tama. Delikadesa ba ang ginawa mo noong may bagyo? Sentro ng drama ang pagpuna ni Vice Presidente Sara Duterte kay First Lady Liza Araneta Marcos na nauwi sa isyu ng hipokresiya. Nagsimula ang lahat ng tumindig si VP Sara Duterte at pinuna ang First Lady. Ang puntirya ay ang pagdalo ni First Lady Liza Marcos sa isang book launching at musical event sa kasagsaga ng Bagyong Tino. Ayon kay VP Sara, ang kilos na ito ay nagpapakita ng kawalan ng sensibilidad at distansya ng palasyo sa pagdurusa ng mga nasalanta. Sa mata ni Sara, ang First Lady ay dapat nagpapakita ng mas seryosong imahe sa panahon ng krisis. Pero bumalik ang palasyo na may matinding depensa na tila may sarcastic na patama kay VP Sara. Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat punahin si First Lady Liza Marcos dahil hindi ito beach o party. Ang mga event na dinaluhan ng First Lady ay hindi lang isang private party. Hindi ito nagpunta sa isang resort para lumangoy, diin ni Castro sa isang briefing. Paliwanag niya ang pagdalo sa book launch ng Philippine First Ladies Portraits at ang Goldenberg Concert Series na ginanap noong ika-6 at ika-7 ng Nobyembre sa Malacanang ay mga aktibidad na nagpapahalaga sa mga dating First Ladies at nagpopromote ng talento ng Pilipino. Ito ay hindi tungkol sa pagsuot ng mga costume tulad ng Snow White para sa isang party. Matama ni Castro na tumutukoy sa Halloween event na dinaluhan ni VP Sara. Iginit pa ni Castro na ang mga aktibidad na ito ay tumutulong sa pagtaas ng intellectual capacity ng ating mga kababayan at isang recognition of our fellow Filipinos, habang ang Pangulo at mga cabinet secretaries ay nakatuon sa disaster response. Ang bawat isa ay may sariling responsibilidad, may sariling obligasyon, kaya walang kritisismo ang dapat ibigay sa anumang ginagawa ng First Lady para itaas at iangat ang kakayahang intelektual ng ating mga kababayan, dagdag pa ni Castro. Sa huli, ang paghahambing sa First Lady at Vice Presidente ay bumalik sa isyu ng tungkulin. Legal na isang pribadong mamamayan na walang official mandate sa gobyerno, si First Lady Liza Marcos. Ang kanyang mga kilos, kahit may politikal na implikasyon, ay dinedepensahan ng palasyo bilang bahagi ng pagtataguyod ng kultura at edukasyon at hindi pagpapabaya sa tungkulin. Si VP Sara Duterte ay isang elected official na may malinaw na tungkulin. Siya ang Vice Presidente na may mas mataas na standard ng accountability. Ang pagiging nasa resort sa panahon na kailangan ang leadership ay tinitignan ng publiko bilang pagpapabaya sa responsibilidad ng isang mataas na opisyal. Dahil siya mismo ang nagturo ng daliri sa issue ng delikadesa, naging malinaw na target siya ng parehong pamantayan.